Magandang araw at magandang buhay, lalo na sa ating mga minamahal na mga senior citizens. Sa araw na ito mga lolo at lola, ibabalita ko sa inyo ang mangyayaring payout para sa ating mga senior citizens sa August 15, 2025. At sino nga lang po ba ang makakakuha ng payout? Ito po ay para lamang po sa mga qualified senior citizens na pensioner sa Social Pension for Indigent Senior Citizens. At sa araw po na ito, malalaman mo ang mga lugar kung saan may magaganap na payout. Pangalawa, anong oras po ba magaganap ang inyong payout? At pangatlo, saan po ba ang payout venue? At kasali na rin na inyong malalaman ang mga kumpletong detalye sa requirements at dagdag paalala. Kaya naman, kumpleto po ang package na inyo po maririnig dito ngayon sa aking YouTube channel. Kaya inaanyayahan kita na kunin mo ang lahat ng kinakailangang balita. Attention sa lahat ng mga senior citizens. Social Pension Payout Schedule, August 15, 2025. Ating alamin ang buong detalye sa balitang ito. Inaanyahan kita na tapusin mo ang video nito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel at gusto mo itong mga ganitong content na pinag-uusapan palagi ang payout ng ating mga senior citizens, update ng ating mga senior citizens at benefits ng ating mga senior citizens, ay isubscribe mo na ang aking YouTube channel. At kung gusto mo na manatiling updated ka sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel, ay i-bell notification mo na. At sa puntong ito, hayaan nyong bibigkasin ko ang bawat balitang ito ng napakasarap sa inyong tenga. Kaya naman, kung ikaw ay handa nang makinig, ibibigay ko na ang panahong ito para mapakinggan mo at malaman mo ang mga balita. Let's go! Ang una sa ating listahan ay ang Barangay Pasong Putik proper. Dahil sa August 15, 2025, ito po ang kumpletong detalye sa inyo pong malalaman na balita. Kayo po ay pupunta sa Mockingbird, Santa Covax Court, Barangay Kaligayahan. Sa Barangay Kaligayahan, sa August 15, 2025, ang inyo pong payout ay alas 8 hanggang alas 3 ng hapon at ang payout venue po ay magaganap sa Zabarte Covered Court. Ang kasunod po ay ang Barangay Imbatog, Baungon, Bukidnon. Dahil sa August 15, 2025, ito po ang kumpletong detalye sa balitang ito. Sa Municipal Gymnasium po, magaganap ang inyong pong payout at pumunta po kayo sa tamang oras. Sa probinsya ng Bukidnon, sa munisipalidad ng Baungon, meron po magaganap na payout sa mga barangay na aking i-mention ngayon. Kaya naman, kunin niyo po ang importanteng detalye at mga dapat ninyong malaman sa payout po na ito. Sa Barangay Buenavista, Barangay Mabuhay, Barangay Imbatog at Barangay Liburan, ang inyo pong payout venue ay magaganap po sa Municipal Gymnasium. Sa Barangay Nikdao, Barangay Pualas, Barangay Langaon, ang inyo pong payout venue ay magaganap po sa Nikdao Covered Court. Sa MSWDO ng Calamansig, sad to say po na mapopostpone po ang inyo pong payout schedule. Imbis na August 15, mapopostpone po siya at pagantay po tayo sa further notice. Sa probinsya ng Zamboanga del Sur, sa munisipalidad ng Kumalarang, sa August 15, 2025, ito po yung mga barangay na magpipayout. Sa alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali, ito po yung mga barangay. Barangay Suminalom, ang payout venue ay sa Suminalom Covered Court. Barangay Salagmanok, sa Salagmanok Covered Court, maghanap ang payout. Sa Barangay Pangi, sa Pangi Covered Court. Barangay Mahayahay, sa Mahayahay Covered Court. Barangay Diplo, sa Diplo Covered Court. Sa Launa hanggang alas 4 ng hapon, ang Barangay Kitaan Dagat at sa Kitaan Dagat Covered Court ang payout venue. Barangay Lantawan, sa Lantawan Covered Court. Barangay Pikanan, sa Pikanan Covered Court. Barangay Buyugan West Covered Court. Sa Gusom Covered Court, magaganap po ang inyo pong inaasam na payout. Sa Barangay Purbasyon ng Alimudian, sa August 15, 2025, ay meron po magaganap na payout at ito po yung post na dapat nating malaman. Sa Access Gym back portion, alas 8 hanggang alas 10:30 ng umaga po ang inyo pong payout magaganap.
Sa City of Cagayan de Oro, sa August 15, 2025, ay mayroon po payout sa Barangay Construction Covered Court. Ang inyo pong payout venue mula alas 9 hanggang alas 3 po ng hapon ang inyo pong payout na inaasam-asam. Sa probinsya ng Sorsogon, sa Irosin, meron po magaganap na payout sa August 15, 2025 at ito po ang dapat ninyong malaman na balita. Sa umaga, sa Barangay Bulawan, alas 8 ng umaga. Sa Barangay Gabaw, alas 10 ng umaga. Sa hapon naman ay sa Barangay Gulang-Gulang, alauna ng hapon. Sa Barangay Bulos, alas 2 po ng hapon ang inyo pong payout. Ngayon po ay pupunta tayo sa Barangay Tigbao, Kang Dianao, Dinagat Island. Sa August 15, 2025 ay ito po ang schedule. Alauna hanggang alas 5 ng hapon at pupunta po kayo sa Barangay Gym, Barangay Tigbao dahil doon po magaganap ang inyo pong inaasam-asam na payout. Sa Pulumulok Community, meron po magaganap na payout sa August 15, 2025. At ito po ang mga barangay na magpipayout. Ating alamin. Sa Carnery site, sa Barangay Carnery Gymnasium ang payout. Sa Barangay Glamang, sa Barangay Glamang Gymnasium ang payout. Sa Barangay Landan, sa Barangay Landan Gymnasium. Sa Barangay Clinan 6, sa Barangay Clinan Gymnasium. Sa Barangay Maligo, sa Barangay Maligo Gymnasium. Sa Barangay Polo, sa Barangay Polo Gymnasium. Sa Poblasyon Batch 1, ang payout venue po ay sa Poblasyon Gym, sa Abad Camar M. Lauron, Miriam Dima Feliz, sa Barangay Rubber, sa Barangay Rubber Gymnasium, sa Barangay Silway 7, sa Barangay Silway 7 Gymnasium, sa Barangay Silway 8, sa Silway 8 Gymnasium, at sa Upper Clinan, sa Barangay Upper Clinan ang payout po. At yun po ang kompletong detalye sa balita sa darating po na August 15, 2025. Kaya naman po, alamin at i-check niyo po kung kasali kayo. So, sa mga nagsasabi, Sir, bakit hindi po ninyo maisali-sali po ang aming barangay? Ano po yung problema? Ganito po yan. Mayroong paraan po kung paano ipaalam ng barangay ang inyo pong payout. Yung iba na post technologically or digitally na pinopost nila online. Kaya po yung mga nakita ko online ay palagi ko pong minimension at pinopost dito dahil evidently meron akong ipapakita dahil hindi po ako gumagawa ng mga vlogs dito na wala pong kasamang mga dapat pong ipapakitang proof. And yung iba naman, meron ang pamaraan po nila ay sa barangay po nagpo-post sila. So, ang dapat nyong gawin ay pumunta kayo sa pinakamalapit na barangay ninyo at i-check po ang update sa inyong social pension para naman meron kayong idea sa ano yung dapat na mangyari na venue or ano po yung dapat nyo malaman when it comes to your details sa social pension. And hindi po ito fake ang aking ginagawa. Lahat po ito ay documented at meron pong pruweba. Kasi hindi po yan mabuti na magbibigay tayo ng cliffhanging contents sa ating mga viewers. At sa puntong ito, ibibigay ko na ang mga requirements, lahat-lahat po na requirements para po masundan ninyo at ma-comply ninyo as of this moment para bukas ay ready na kayo. Ating pakinggan ang buong detalye sa inyo pong requirements. Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 original na pirma o thumb mark sa katulad ng ID ng senior citizens. Paalala, pananatihing presentable ang mga dokumento. Ilagay sa plastic envelope nang iwasang magusot. Huwag bilutin ang mga papel at siguraduhin pareho ang pirma o thumb mark base sa ID ng senior citizens. Kung authorized representative ng senior citizen o benepisyaryo ang kukuha ng pensyon, isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 original na pirma o thumb mark sa katulad ng sa ID ng senior citizens. Authorization letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO, or OSCA na mayroong original na pirma ni na MSWDO, OSCA, senior citizens at authorized representative.
isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance, and authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumbmark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, siguraduhin pareho ang lagda o thumbmark ng senior citizens, beneficiaryo at authorized representative base sa kopya ng government-issued ID na pinisinta. Kompletuhin ang mga hinihinging lagda, thumbmark sa authorization letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung namatay na ang beneficiaryo, isang malinaw na Xerox ID ng pensioners, warranty letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO o OSCA na may pirma ni MSWDO, Xerox ng death certificate ng beneficiaryo na may mayroong serial number, isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance ng authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumbmark katulad ng ipapakitang ID. Palala, kompletuhin ang mga hinihinging lagda o thumbmark sa warranty letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung wala ang death certificate, kailangan na certification mula sa MSWDO, CSWDO na nakasaad ng pagpapatunay na ang beneficiaryo ay patay na at kasalukuyang inasikaso ang death certificate. Ito yung mga pwedeng sundin na estratehiya. Ang pagbibigay ng pensyon sa mga beneficiaryo ay per barangay o clustering per barangay upang maiwasan ang pagkakaroon ng maraming pagsasama-samang mga tao. Gawing sunod-sunod ang pila hanay ng mga beneficiaryo base sa numero or payroll number na ibinigay upang maiwasan ang pagkakaroon ng pakiusapan, sangat at lalo higit ay mas mapadali ang daloy ng pagbibigay ng pensyon sa mga beneficiaryo. Pagdalahin ang mga beneficiaryo ng kanyang itim ballpen upang maiwasan ang paghihiram. Magtalaga ng isang staff na maaaring tumulong sa paymaster upang mapadali ang pagbibigay ng pensyon sa mga beneficiaryo. Lagyan ng numero ang Xerox copy ng ID upang mas mapadali ang paghahanap sa payroll. Mga paalala, maglaan ng malawak na space para sa pagdadausan ng payout at ng upuan para sa mga beneficiaryo ng programa. Maglagay ng madaming kopya ng certification of same person sa bawat lamesa na upuan ng mga paymaster at siguraduhin may lagda ito ng MSWDO at CSWDO. I-check ang mga lagda o perma sa mga dokumento kung original o kompleto. Dagdag paalala, dahil laganap na po ang monkeypox dito sa ating lugar, sa ating bansa, ito po yung dapat nating gawin at bilang advice ko na rin sa inyo. Una, kinakailangan po magsuot tayo ng face mask. At pangalawa, kinakailangan pong mag-social distancing. Pangatlo, kinakailangan po magdala tayo ng sariling alcohol natin na sa gayon ay manatiling safety po. Dahil alam natin na ang mga senior citizens ay medyo kinakailangan ng pag-care at yun po yung mga suggestion ko. At sa pag-payout naman, kinakailangan na mahinahon po. Sumunod lamang po sa alituntunin ng payout nang sa gayon ay wala po tayong problema, aberya o ano man pong pwede mangyari. At pumunta lang po kayo sa araw mismo ng inyo pong payout. Huwag po kayo mag-advance na pumunta doon. Dahil po, sino yung nakaschedule talaga, yun naman po ang makakuha ng kanilang payout. At kinakailangan kompleto din ang requirements pagpunta doon. At kung kinakailangan ninyo ng tawag dito kasama or assistant, so pwede niyo po magdala. At yun po ang vlog natin for today na sana'y nakuha na niyo po ng aral. Maraming salamat sa panonood. Bye bye and see you again next time. Muli, ako po si Ruel Mendoza Tanyo.